Nagsimula ang chapter 10 ng Jeju Island Arc saan nagdeklara ng matinding determinasyon ang chief ng Korea Hunter Association na babawiin nila ang isla. Kakailanganin nila ang lahat ng malalakas na S-rank hunters ng Korea, lalong-lalo na ang ating bida, na si Sung Jin-woo. Habang nagdi-deliver ng makabagbag damdaming speech ang chief ng Korea Hunter Association, biglang pumasok sa isip ni Sung Jin-woo na ito ay napakagandang ideya. Si for sure na madami silang makakaharap na mga kalaban na magbibigay sa kanya ng mga opportunities to level up. Solid na pagkakataon ito. Subalit, biglang lumabas sa isipan ni Sung Jin-woo ang image ng kanyang ina, nakakagaling lang sa eternal slumber. Mukhang gusto na muna ng ating bida na magkaroon ng madaming quality time with his mother, kasi nga 'di ba? 4 na taon siyang nawala. At miss na miss talaga nilang magkapatid ang kanilang mahal na ina. Lahat ng ito ay nag-flashback sa kanyang isipan at mukhang willing na siya sabihin ito kay Chief Go Gun-hee. Nang biglang may naramdaman ang ating bida ng napakalakas na mana wave presence na mistulang may mga malalakas na hunters na naglalaban malapit sa kanilang lokasyon. Napangiti na lamang si Chief Go Gun-hee at sinabing napakatalas ng iyong pangdama na mistulang advanced observation hockey. Kasi nga naramdaman niya ito kahit medyo malayo ang kinaroonan nila. Pinaliwanag ni Chief Go Gun-hee, na kasi nga, sa loob ng 4 na araw magaganap ang pagbawi ng Jeju Island. Nag-wow arm up na ang mga S-rank hunters sa gym. Lumipat ang eksena sa gym na kung saan ang sitwasyon ay nakafocus sa nagaganap na sparring between dalawang hunter. Matinding sagupaan ang nagaganap, na halos sa bawat atake at galaw ng bawat isa, ay tila dumadagundong na kulog ang dumadating. At nayayanig ang kapaligiran. Sobrang nag-enjoy si Chief Go Gun-hee na makita na madaming S-rank hunters ang nagtipon-tipon sa isang lugar. Masigasig na nanonood si Sung Jin-woo sa nagaganap na sparring. At nagkomento na ang guild master ng White Tiger Guild na si Baek Yoon ay mukhang dehado sa sparring na nagaganap. Nagkakamali ka. Isang boses ang biglang sumagot. Kung mag-full power si Hunter Baek Yoon, sigurado ako na hindi makakasabay ang guild master ng Fame Guild na si Hunter Dong-ok. Napalingon si Chief Go Gun-hee at ang ating bida upang tignan kung sino ba yung biglang sumabat sa kanilang usapan. Biglang pinakita ang pagdating ng guild master ng Hunter Guild na si Choi Jong-in. Tinanong ng ating bida kung bakit ayaw mag-all out ni Hunter Baek sa nagaganap na sparring. S-rank hunter ang kalaban niya at hindi naman pipitsugin na hunter. Ipinaliwanag ni Choi Jong-in na madami kasi nanunood. Kapag mag-all out si Hunter Baek Yoon, mag-transform siya into a wild beast. Bukod dito, mukhang ayaw ipakita ni Hunter Baek ang kanyang buong kakayanan, kasi nga andan din ang mga S-rank hunters ng Japan. Ipinakita sa mga susunod na pangyayari ang 10 S-rank hunters ng Japan. Nagsimula kay Azawa Itpei, Aisada Mari, Tanaka Kenjo, Hoshino Minoru, Kumamoto Atsuzi, Takawa Kanae, Hyushima Tatsumi, Kei Shimizu Akari, at higit sa lahat, si Goto Ryuji, upang makumpleto ang 10 S-rank hunters ng Japan. Thank you for watching and please follow for more.